Isang mapagpalang araw mga teknis, mga kadaywa, mga master. Mayroon po tayo ditong repair na amplifier. Ito po ay DB Audio. So ngayon testing natin para malaman natin kung anong issue nito. Ito saksak natin. Ayan, naka-on na pala. So naka-volume din. So may speaker na rin yan sa likod. Ayan o, nakabit. Okay, power on natin. So dapat kasi ito ay dapat mag yellow green, dapat mag yellow green yan. So parang hindi nagti-trigger on ang relay. Okay, so buksan muna natin ito para makita natin. Ayun. Saan ba yun? Okay, lagyan ko muna ng input para matesting natin kung may sound siya. Ito bali naka-connect po yan sa Bluetooth natin. So may Bluetooth ko po kasi ito. So pag binulyuman natin, ayan, lalakas lang ang tunog ng fan. Tapos lalakas lang pero walang sound. Ayan o. So ipaparinig ko sa inyo. Okay, so lakasan ko ang volume. Ayan. Pero walang sound niya output. Okay, so buksan na natin ito para malaman na talaga natin. Ito, nabuksan na natin. So tingnan natin ang kanyang fuse. So okay naman ang kanyang fuse. So ito yung relay sa main amp. Tapos meron dito sa selection niya sa speaker out. Pero ang ano niya dito na rekta na rin ng ng dating nag-ayos. Kasi madalas ditong nasisira ay yung itong selector switch. So tingnan natin itong relay kung mag-on siya. Ayan. So i-on ko yung unit. So wala. So yung andito lang na relay yung yung anditong relay ang nag-on. Pero yung dito ay wala. So check natin yan yung yung transistor, yung check natin yung kung may output na baka may DC output papuntang speaker. So kuha tayo ng tester. Okay, ito yung tester natin. So power on natin. So check natin yung supply muna, yung collector. Yan, so mataas. Okay. Yan. So nasa 50 volts. Dito sa kabila tayo. Baliktad. So may supply din naman. Negative kasi yan eh. Okay, so check natin yung ito yung base. Ito tayo sa emitter. Okay. 10 lang ating settings.
Check meter tayo. Ayan, may DC voltage. Oh. Dito sa kabila. Oh, meron. Dito ulit sa kabila. Ayan, meron. So may DC out. Kaya ayaw mag-on ang relay, main relay ng main amp. Dito tayo sa kabila. Ayan, wala. Oh. Mababa lang. Pero normal lang man yan. Ayan. Ito. So dito may problema. Bali yung apat na yan ay pares po yan sila. So yung ibang parts kasi niyan dito banda sa loob. Kaya kailangan pa nating tanggalin yung relay. Ay yung ano, yung heatsink. Okay, so tanggalin ko muna to. Okay, ito bali natanggalan natin yung heatsink niya. At nalinisan na rin natin. So kanina ay ditong side ang ano, may DC output, dito yung wala. So pag pinatihaya natin ito, yan, at kapag i-trace natin ang kanyang base, so ito pumunta dito, yan, pumunta dito. So itong portion na to ang kanilang mga driver. So bali dito ako mag troubleshoot sa itong portion na to. So yung ibang mga paa kasi ng transistor ay parang mga putol na. Yan yung mga puno. So kagaya dito parang napuputol na. So yung mga paa ng transistor ay yun madalas dyan na napuputol. Minsan itong mga ceramic na to ang naging dahilan. So maganda dyan ay tanggalin ko lahat ng transistor para malinisan yung mga paa ng transistor. O kagaya nito halos ano na. Ayan, mapuputol na. Ayan, putol na nga. So pangpalitan yan. Okay, so tanggalin ko muna mga parts dito. Ito yung mga nakita nating mga salarin na parts. So itong isa na to, ayan yung putol na talaga. Ito na putol lang to ng pagtanggal. So itong bali apat ay okay pa naman. So ito bali na putol lang din ito pag tanggal ko, pero ano na rin, kinalawang na. So yung tatlo na to ang papalitan natin, pati itong ano, resistor. Ito kasi kalawangin na rin. Yan, so yan muna ang papalitan natin. Okay, ito po na pangpalitan na natin. So ayan, dito pala. Ayan. So dito rin sa kabila, meron din akong pinalitan dyan na dalawa dahil pinag-check ko na rin lahat. So pagka-check ko lahat ay may dalawa rin akong pinalitan. Ito po. Ayan, bali apat na. Tapos yung kapasitor na dito. Ayan, dito yan. Putol din kasi ang isang paa. Tsaka itong resistor. Ayan. So, ayan. Sige, testing na natin. Ito nakakabit. Kinabit na natin yung wire na supply mula sa transformer. Tapos, ito, saksak natin. Ayan.
Tsaka ito bali 10 po ang ating range DC. Tapos dito na tayo mag-abang sa ano, bali ito yung ground, ito yung dalawang terminal ground sa gitna. So bali tatlo pala ka terminal. Ayan, so ground sa gitna. Okay, power switch ko. Ayan, so dito ground. Tapos ito yung emitter. Ayan, so wala na Dito tayo sa base emitter. Ayan, so meron Ayan. Okay, 0.20 2.5 tayo. Ayan. So mas magandang gamitin natin yung basta wala na siyang DC output. Ito yung emitter. Ayan, ito yung ground. Ayan, wala. Tapos ito yung base Ayan, yung base. So digital yung gamitin natin. Okay, ito digital tayo. Power switch natin. Ayan. So dito emitter at saka ground. Ayan. So 0.005. Sa kabila tayo. Dito sa kabilang channel. Ito yung emitter. Tapos ground. 0.060. Base emitter tayo. 0.4. Sa kabilang channel 0.3. Medyo malakas dito sa kabila. Taas 0.4. Pero pwede na yan. Okay, kabit natin. Ang power transistor niya, kabit na natin. Ito. Okay, ito na plaster na natin. So, testing natin. Bali, dito tayo habang pinipindot ko ito. Oops. Ayan. So, pindutin ko po yung main switch. Ayan. So, nag-on yung main relay sa main amp. Ayan. Okay, so i-connect ko muna sa Bluetooth. Okay, i-off nyo. Yellow green ang kanyang. So, ito nagbe-blink na nakakonect ng ating Bluetooth niya, naka-play na yan. So, ngayon, volume tayo. Ayan. So, okay na siya. Ayan. So, okay na. Ayan. So, okay na. Alarm na siya. So wala naman tayong pinalitan ng power transistor kasi DC na nasa 5 volts output. So mga kalang
Ganun talaga ang ganun talaga ang mga unit kapag matagal nang hindi nagagamit, so kinakalawang. Kaya mas mabuti pang ginagamit araw-araw ito para hindi masyadong kalawangin. Okay, so hanggang dito na lang ang video natin. God bless po sa inyong lahat.